baka gusto niya bago ang papel. Ano ba? So, pag ganun daw. Pataas. Whoop. Isa. 5. Bakit na niya? Hello mga mi, samahan niyo ako ma-stress ngayon dito sa paggawa ng cake order na ito. By the way, ang gamit ko nga pala na cake is moist mocha cake. O diba, tingnan nyo naman, ang ganda ng pagka-moist ng ating mocha cake. Ang ginamit ko nga pala na filling dito ay ECC and then hinaluan ko siya ng Bakersfield na mocha flavorate. Talaga namang napakagandang pagsamahin yung mga products ng ECC at saka ng Bakersfield. O diba, kung sino ba yung mga nabanggit ko, baka naman. Ang size nga pala ng cake na order ni client ay 6x3 pero based niyan sa video, 7x3 na nga pala yung binawa ko kasi nga ay medyo mahaba yung dedication na pinalalagay niya. Ito nga pala yung nisend sa akin ni client. O diba, hindi pa naman ako magaling sa lettering. By the way, ito nga palang color ng icing is olive green. Alin na-achieve ko siya by using color green na food color and then naghalo ako ng brown and then yung black. Pagkatapos nga ay tansya-tansya na lang para ma-achieve yung ganitong color. Nag-add din nga pala ako ng color yellow pero konti lang. Unti-unti lang tayo sa pag-add ng mga food color para hindi masyadong mapadami at para ma-achieve din natin yung pagkakulay talaga ng pinagagaya ni client. At yung lettering nga pala sa loob ay pinabago niya yung kulay. Kulay nga pala na pinalalagay niya ay color emerald green. Cake nga pala na ito ay gagamitin para sa bridal shower. Ito nga may pakumpas-kumpas pa ako kasi nga hindi ko nga malaman kung paano ko sisimulan yung pagkakabit ng mga fondant letters. Kasi nga ay ang tagal ko nang hindi gumagawa ng mga ganito. Kaya nga umorder ako sa online. Medyo maliliit nga pala yung mga letters na to. Naisip ko nga na pwede rin nga pala siya sa 6 inches cake. Pero okay lang yan. Nilakihan ko na rin para matuwa rin si client since first order nga pala niya ito sa akin. So habang nakachill yung cake, nagawa naman ako ng mga flowers. Actually maraming beses na akong gumagawa. Hindi ko na lang napakita dito sa video pero napakita ko na rin siya sa reels. Parang struggle is real, mga mi. Talagang kailangan natin ay mag-practice palagi tayo. Paka-challenging talaga ng part na to kasi nga hindi ko naman to palagi ginagawa. O diba, nakaraos din, nakagawa na rin ako. First time ko nga pala gumawa ng ganitong flower pipe. At saludo talaga ako sa mga gumagawa ng mga flowers. Ang technique ko nga pala na ginawa, hindi ko pala nasabi sa video ay chill na chill talaga yung ating mga icing. Bago tayo mag-pipe ng flowers para nakakabuo tayo ng mga design. Tagay na rin pala ako ng line pabilog sa cake. At eto na nga pala yung mga ginawa ko na flowers. Ang ginawa ko pala ay nilagay ko siya sa freezer. Mas mabilis siyang tumigas, mga mi. Saglit ko nga lang pala yan na ilagay kaya medyo nag-struggle din ako dyan. Hindi nga lang halata sa video kasi nga ay pinabilis ko. Pero sa susunod, alam ko na yung aking gagawin. Kahit sa chiller ay pwede nating ilagay yung mga flower pipes na dapat ay chilled overnight para hindi rin tayo nagtatagal. Kasi nga ay parang naisip ko na Fondant flowers pala yung ginawa ko, ay tapos na ang laban. kasi Serious? nga may mga factors na nakadepende sa paggawa ng cake. Kagaya niyan, dapat ay nag-set na yung pinaka-icing. Dapat ay matigas siya para mabilis ko siyang ilipat sa cake. Akala ko nga ay madali lang yung paggawa ng cake na ito. Sabi ko parang ang simple lang ng design. Pero pag ginagawa na pala natin, hindi pala ganun, mga mi. Kami pala talagang pinagdadaanan ng cake. Kaya nga, diba? Kaya mahal ang customized cake. Kasi nga, ay pinaglalaanan natin to ng oras, ng effort, at love. Puro pag umorder ako ng cake talaga sa ibang baker, ay talagang ma-appreciate ko na hindi talaga biro gumawa ng mga gantong klase ng cake. Lalo na sa kagaya ko, hindi talaga ako sanay gumawa ng gantong cake. O diba? Ano sa palagay nyo? Maganda ba yung cake na nagawa ko? So, sana'y may natutunan kayo. Thank you so much for watching.